Hello po sa inyo lahat. Ako po si Ed and welcome to my channel, Ed Speaks. Please do like, share, and subscribe para mabuhay po yung algorithm ng channel ko. Pag-usapan po natin yun tungkol kay Covenant of the Nation ni Greco Bellica. Once war, when we can talk things out, di ba? I mean, both camps are ready for war. Pwede na mag-away. Walang gusto ng giyera kung maaari namang mag-usap, lalo na kung nakasalalay ang kapakanan ng mamamayan. Ito ang target ngayon ng grupong Covenant for the Nation na pinangungunahan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica. Nais nila na mag-usap at pagkasunduin ang nakaraan at kasalukuyang pinakamakapangyarihang lider ng bansa na sina dating Presidente Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Bellica ang maraming retiradong opisyal ng Sandatahang Lakas, Philippine National Police, opisyal ng pamahalaan at religious leaders. Ayon pa kay Bellica, may formal ng komunikasyon na nakarating kay dating PRRD at PBBM para sa gagawing pag-uusap sa isang malaking pagtitipon. These things should be greater than our personal interest and personal feelings. Dahil buhay ng milyong-milyong Pilipino po na nakasalalay sa kanilang desisyon. Wala pang eksaktong petsa at lugar kung saan gaganapin dahil magpupulong pa ang organizing committee sa susunod na linggo para maisapinal ito. Dagdag pa ni Bellica, si dating Pangulong Duterte ay nagpahayag na bukas siya sa nasabing hakbang. Ang hinihintay na lamang ay ang sagot ni PBBM. Si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father, he confirmed na the message has been passed. So at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos. Pero may kumpirmasyon man umano o wala ang Pangulo ay tuloy ang pagtitipon. Paliwanag ng grupo, wala silang parameters na itinakda sa magiging pag-uusap. Dapat lang anya na isang tabi ang pride, isyong political bilang mga statement dahil hindi naman ito ang mahalaga sa ngayon, kundi ang mga pangunahing isyu na dapat solusyonan ay ang problema sa ekonomiya, seguridad at iba pa. Kapag nagkapati umano ang dalawang dati at kasalukuyang pinuno ay damay na rin pati ang mga taga-suporta ng mga ito. Samantala, iimbitahan din anya ang iba pang matataas na opisyal ng bansa tulad ni Vice President Sara Duterte, pati ang kanilang mga pamilya. Iimbitahin po namin silang lahat, Baby Sara, si Speaker Martin, senators, heads yung as to their position, yun po ang mahalaga rin position mo dahil God ordained yan so punta ka ron, plus all the heads of the religious organizations. Naniniwala ang grupong Covenant for the Nation bilang mga mamamayan ay may tungkulin din tayo sa Diyos at sa bayan para magkasundo ang mga halal nating opisyal ng bansa. Yan. Okay, sabi po niya, nangihingi po siya ng pagtitipon nila PBBM, na PRRD, si Speaker Martin Romualdez, marami pa raw silang gustong panyayahan. Ano po ba ito tungkol sa ito? May sinasabi siya tungkol sa gera, no? Personal interest, sabi mo na, malinaw pa sa sikat na personal interest. Yun lang naman yun Si PBBM, hindi naman ang aaway, nananahimik, nagtatrabaho yung tao, wala namang issue sa mga Duterte, di ba? Ang mga Duterte ang may issue kay PBBM, ginagawa nila, pati yung mga supporter, katulad yan si Bellica, ginagawa nila ng issue yung tao, yung mama na nagtatrabaho para sa sambayan ng Pilipino. Ano ba issue dyan? Sinasabi nila na higit daw na kailangan pagtuunan ng pansin yung mga pangangailangan ng tao. Pintutuunan nga ng pansin di ba? Dahil dyan, na yung pag-agree, yung pagpayag sa RB 86, yung paglalagay nung praise na unless otherwise provided for by law, na dibang po niyan yung mga issues regarding sa dapat unahin yung kahirapan ng mga bayan, tao. Alam po niyo, yun na nga yun Yun nga yung solusyon Di ba? Kailangan buksan mo yung ekonomiya, which is tama ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Yung ini-issue nila, paano mo gagawin yun? Gusto mo bigyan ng solusyon yung problema, mga problemang sinasabi mo. Ayun na nga, binigyan nga ng solusyon ng mama Di ba? Obviously, may problema rin yung konstitusyon. Oo, hindi lang yung mga batas, hindi lang yung pag-amyenda ng konstitusyon ang solusyon. Meron pa ibang problema, ina-address nga yun Pero kailangan pa din yun.
yun din yung isa sa mga susi, no? Kung hindi mo naiintindihan yan, Greco, no? Yung sinasabi mong gera-gera na yan, una sa lahat, yung secession ng Mindanao, nagsalita na yung mga taong bayan eh. Walang sumusuporta dyan. Di ba? Ano yan eh? Personal na interest lang yan. Natatakot si Duterte, natatakot si Digong na ma-imbestigahan siya at mahabol siya ng ICC. Yun. Hanap damay. Although, alam ko naman, hindi lang yun kasi may kinalaman dyan. Most probably, yung kanyang best friend, no? Na si Xi Jinping. No, naiintindihan ko yan. Sinabi ko na nga yun sa mga nakaraang vlog ko, no? Na talagang merong impluensya, no? Puppet siya eh. Ginagawa siyang puppet. Yung mga supporter niya, yung mga anak niya, ginagawang puppet ng China, no? Sa opinion ko lang naman yun, hindi ko kayang patunayan. Pero, yun yung nasa isip ko. Diba? So, malaya naman siguro akong sabihin kung ano yung nasa isip ko. Hindi naman ako nakikipag-chismisan kahit kanina, diba? Opinion ko yun eh. Diba? Sa tingin ko, yun ang nangyayari. No? Kasi obvious naman eh, no? Para sa akin, obvious eh. Diba? Ikaw, pro-China ka, aminado ka naman, at aminado ka rin na ang lakad mo, interest ng China. Di ba? Hindi ba interest ng China kung matatanggal sa kapangyarihan si PBBM dahil siya ay nakipag-align sa mga Westerners. At ikaw, naka-align ka sa China na kumukontra sa mga Westerner. Tama, di ba? Pag si PBBM natanggal at isa sa inyong mga pro-Chai ang nakapwesto, ay di, baliwala na naman yung mga Westerner. Interest na naman ng China ang mga mangingibabaw. Di ba? So, wag tayo magbulahan, no? Wag maggaguhan. Unang-unang sign na may respeto ka sa kapwa mo, pag inirespeto mo na hindi siya bobo, no? Ngayon, sino maniniwala sa'yo? Ang tingin mo sa mga taong bayan, bobo. Na pwede mong paikutin. No? Ay, hindi ano yan, hindi. Out of context, out of the question. No? Yung sinasabi mong covenant of the nation. At covenant saan? Kasunduan saan? Ano yan? Nakikipagkasundo ka na ikaw kahit may kasalanan ka, hindi kita ipapahabol. Hindi ka mananagot. Ganito lang yan kasimple. Kung talagang wala kang kasalanan, kung si Digong, dapat sinabi niya, harapin niya. Di ba? Harapin mo. Wala kang kasalanan eh. Patunayan mo yung sarili mo. Di ba? Sabihin, sige, harap ako rin sa korte rito. Pilipinas, come on. Di ba? Kayo, may impluensya. Di, yung pa lang eh. Matatakot na yung magreklamo yung mga tao sa inyo eh, dahil sa sobrang impluensya niyo eh. Di ba? Tapos sasabihin mo, dito sa korte rito, dito maghaharap. Hindi, walang mangyayaring ganun. No? Yung mga pamilya, yung mga taong naagrabyado diyan sa EJK na yan, panagutan mo. Di ba? Humarap ka sa hustisya. Hindi yung nagyabang ka ng yabang. Tapos nung alam mo, eto na, mananagot pala ako. Bullshit, lagot. Yari ako. Tago. Hindi ganun. Di ba? Tapang na tapang mo eh. Di ba? Tsaka yung sinasabi mo makikipagbarilan ka. Tingin ko, magaling ka lang pag ikaw yung namamaril. Pero pag ikaw na yung binabaril, ewan ko lang. Ewan ko lang. Pag ikaw na yung binabaril, una sa lahat, matanda ka na eh. May pagbarilan ka pa ba? Really? Diba? So, hindi ganun. Harapin mo yung ginawa mo. Diba? Panindigan mo. Yung tapang mo. Tapang mo eh. Panindigan mo. Diba? Hindi yung ganyan. Gagawa ka ng hahanap ka pa ng damay. Yung mga taong nananahimik, idadamay mo. Pati yung presidente na nananahimik, naghahanap buhay para sa mga taong sa mga sambayan ng Pilipino,
guguluhin mo. Hindi ganoon. Ayan, walang dahilan eh. Walang dahilan para diyan sa ano na yan, sa Covenant for the Nation na yan. Ano bargaining chip mo? Nananakot ka ng gera? Ay di, harapin mo yung buong, di ba, AFP, kung nananakot ka ng gera. Una sa lahat, wala kang moral ground. No? Ano yung moral ground para gawin mo yan? Para sa mga Mindanaon? Ayaw nga ng mga Mindanaon eh. Dahil naiintindihan nila yung kahalagahan, no, ng pagiging isa natin, lahi bilang mga Pilipino. Ikaw lang hindi nakakaintindi nun eh. Di ba kailang ng mga supporter mo? Di ba? Na ewan ko kung nasa ng loyalty nyo sa lahi nyo. Di ba? Oh. Kaya una-una ako ba maniniwala dyan na ano? Na talagang para sa Mindanao kaya gusto nyo ihiwalay yung Mindanao. Sorry ah. Tingin ko dyan, no, kung totoo man, no, yung mga sinasabi nila Las Cañas, nila Matobato, kung totoo man yun, ang gagawin nyo, pagka nahihiwalay nyo na yung Mindanao, nagsasession na, hindi nyo susurrender sa China yan, kasi parang Pilipinas yan, binibigay nyo na ako ng silver platter sa China yung Pilipinas eh, hindi tinanggap eh. Bakit? Kasi problema, yung mga Pilipino, ang mangyayari, kukunin nila yung problema ng mga Pilipino, eh hindi ganun ang gusto ng China eh. Ang gusto ng China, sarap lang. No? Kumbaga sa relasyon, sarap lang, walang obligasyon, walang strings attached. Pag naihiwalay niya yan, no? Kaya nga, di ba, ang dali nyo eh. Mindanao, tapos konting Palawan eh, kasi nandun yung mga resources eh. Ang inahabol nyo, resources. No? Yun din ang hinahabol ng China, resources. Pero hindi hinahabol ng China yung responsibility. No? Kung totoo yung sinasabi nila Las Cañas, malamang, 'di ba? Gawin yung ano yan, narco state. 'Di ba? Eh wala namang pakialam ang China sa mga citizen ng Pilipino diyan eh. Oh. Kayo may pakialam diyan? Excuse me. 'Di ba? Baka kayong makikinabang diyan. Gusto niyo lang pakinabangan. No, I doubt, no? Hindi ako naniniwala sa inyo. Sorry, Belica. No, pero maghanap ka na lang ng mauuto mo. Yun lang po. Salamat po sa inyo lahat.